ito yung ating sharp na television, no? Ito yung schematic diagram. Meron siyang tuner at saka meron siyang band select switch na IC. Ayun. Ang pag-uusapan natin dito, yung signal. Paano pumasok at paano niya nagkahiwa-hiwalay dito. So, ang signal papasok sa antena, no? At alam natin na magkakaroon dito ng oscillation at incoming signal. Alam natin, ha? Ito kasi black. Ang labas na niyan, ito na. No? Yung heterodyning process na nangyari dito. Ito na, IF, sir. Ayan, no? O, ayan. Ayan, no, sir? Pupunta siya sa first PIF amplifier transistor. I-amplify yung the whole signal na ano niya, na receive niya. Then, pupunta siya sa SAW filter. Ang SAW filter ay isang filter na parang mechanical siya, no? So, ang output ng SAW filter natin, ibig sabihin nito, mapipili niya magandang sabi nga ideal signal na papasok dito. Yun ang output. Pupunta yun sa PIF box, no? So, nandito na yung maraming circuit sa PIF box. Then, dito ay meron tayong tinatawag na RFIGC, IFIGC. Napaliwanag ko na yun, ano ha? Ang IFIGC, kinokontrol niya yung IF, no? Intermediate frequency na signal. Yung RFIGC, kinokontrol niya yung ating, RF signal na doon pumasok sa tuner, di ba? Kaya kung titracing natin yan, sir, ito yun, no? Ayan, no? Tingnan mo, sir, ha? Ayan, no? Ayan, no? O, ayan, Makanyan, sabi ng Kapampangan. Makanyan, oh. Kenny D. Ayun, AGC. Yun yung RF, kinokontrol, ay RFIGC, kinokontrol yung RF. Ngayon, yung ating video, no? Pagka na-detect na, magiging video na, composite video. Kasi sa loob dito nangyayari sa loob yan ng IC. Yung video natin, maraming dala yan, sir. Dala niya yung black and white signal, color signal, no? At saka yung mga timing signal. Ayun. So, pupunta yan dito. The whole composite video. The whole component. The whole composition ng, ayun. Pupunta sa buffer. Ang buffer ay isang circuit na ina-isolate niya yung isa at saka yung isa. O tawagin siya buffer o isolation circuit noong mga matatandang technician ang tawag dyan. Pagkapanahon nung Carlos Sulueta yata yun. Oo. Tawag doon isolation circuit. Ngayon na bago na buffer. Oo. Sa gitna siya. Tapos pupunta yung dalawang signal natin. Ito maghihiwalay. Papasok yung isang signal doon sa ating sound section. Yung isa namang signal dito naman papasok sa ating video amplifier. Mapapansin mo yung lalabasan nila o yung lalabas sa kanila out of phase sila dahil itong lumalabas na signal dito sa emitter ay in phase doon sa sa base. O dyan sir, diyan pumasok yung signal natin na video, in phase. Ibig sabihin, kung positive going yan, positive going ito. Kung negative going ito, negative going. Ito naman, out of phase. So, dadaan siya sa sinasabing ceramic filter. Ito sa sound, no? Yung sound natin, ceramic filter, nakadesign ito sa frequency modulated. Ang modulation ito, kaya ito nakadesign, medyo mahaba-haba yung bandwidth niya, no ha? Ito naman ay amplitude modulated, no? Ito yung filter niyan. Pero parehong-pareho sila ng frequency halos 4.5 MHz. Ang mangyayari, pagkatapos i-buffer, maghihiwalay, dito yung video. Pupunta i-amplify yung video na. Yung sound, dito naman. Pupunta dito, zero, video, buffer na naman. I-isolate, no? I-ayos, di ba?
Bakit may buffer? Para yung nangyayari dito, hindi dito, baka sa hindi apektado to. Yung nangyayari dito, hindi apektado to. May buffer sa gitna, in between. Para siyang ano ba tawag dito? Para siyang ano, divide. Oo. So, i-amplify na naman. Ayan, pupunta na rito, sir, yung signal mo. Eto na, sir. Maghahati na yung signal. Yung chroma, pupunta rito. Yung Y signal, pupunta rito. Yung sync signal, pupunta rito. Ayan, o. Kaya may sync separator, eh. Tingnan nyo, tatlo mahati. Chroma, Y signal. Ito, ang katunayan na may Y signal ka, meron kang video delay circuit. Ayan. Oo, meron yan. Ito naman yung sync. So, dito, magkakaroon ng punta natin muna yung chroma. Ayan. Gaya ng pinakita ko sa inyo, mawawala na siya sa pinaka parang stair step. Yung chroma, pupunta siya sa first and second chroma. Ayan. Yung killer, ay ito. Meron siyang circuit APC, ibig sabihin ng automatic picture control. No? Tapos meron din siya ditong 3.58 na oscillator na galing naman yung 3.58 dito. Ibig sabihin nito, yung chroma section ay ito ang kanyang nasasakop. Ang output ng color natin dito na. Ayan, oh. Dito sa blue, green at saka red. Okay? Oh. Saan papunta yan? Papunta yan dito sa ating CRT board. Ayan. Tignan natin yung blue, sir. Oh. Ayun, pumunta ron. Pumunta ron. Pumunta ron. Pumunta ron. Oh. Nandito lumalabas yung tinatawag na sinabi lang B, pero B minus Y. B minus Y ito, sir. Pupunta yan. Yung green, pupunta rito. Yung red, pupunta dito. Sir, ayan, oh. Then, yung ating signal naman na picture, which is luminance, pinaliwanag ko, yung Y signal, dito naman pupunta, ha? At, excuse me, ha? Oh, dito yung mga controlling niya, no? Controlling circuit niya. Dito naman lalabas, sir. Yung Y signal which is brightness o black and white. Ayaw, pupunta rito. Pupunta rito. Pupunta rito, sir. Ayan, no? Video driver. So, ilalabas niya yung walang component na na chroma. Saan pupunta naman yan? O, pupunta rin siya rito. Sa tatlo. Pupunta siya sa emitter side. Ayun. O, tapos, dito. So, dito rin yung isa. So, yung red minus Y plus Y equals red. Di ba? Red signal. Ayun ang pupunta sa ating cathode ng picture tube. G minus Y. Bakit G minus Y? Yun ang lalabas dito. G minus Y. Oo. At papasok yung plus Y, magiging green. Dito rin gano'n, blue. O, yun. Kaya, dito lalabas yung sinasabing 30% ng red, no? Ibig sabihin ng 30% red, 30% ang amplifying nito. Ito naman ay ito 11%. 11% yung blue. Yung green ay 59%. Tama ba? 59%. Oo. Kaya, yung percentage ng kanilang drive na kulay, pagka pinaghalo-halo mo yon, ito makikita mo rito ay black and white. Oo. Kuha mo, sir. Kaya, yung ating setup nito, kung wala kang kulay, no? Yan ang setup. Halimbawa, wala kang kulay nito, sir. Walang lumabas dito na blue minus Y, G minus Y, red minus Y, wala. Hindi, walang pumapasok dito.
ano papasok lang dito? Y. Kaya ito, pagka Y ang pumasok dito, ito automatic nasa 30%, 59%, 11% black and white ang labas mo rito. Kasi wala ka naman black and white dito eh. Red, green, tsaka blue eh. Kaya lang nagkaroon ng black and white yung combination of three colors with 30%, 59% at 11% na setup. Kaya yan, nandiyan dyan sa ito, bias, di ba? Isi-setup yan. Kung tawagin yan ay black and white setup. Okay? Ngayon, pag umandar na yung ngayon, ang mangyayari dyan, sir, itong ating horizontal section, once na tickle siya, tickle ba tawag natin doon, sir? Yung nakalabit. Na-tickle siya. Bakit? Pag saksak mo nito, magkakaroon ka ng 120 volts. Itong 8.2 volt, 8.2K na ito, magkakaroon dito ng voltahe agad. Ang tawag doon, start-up voltage. Kaya magi-start ang iyong horizontal. Matitikil din ito, mapoproduce yung 503 na frequency. Ang equivalent ng 503 ay 32 FH, Ang 32 FH, ang 1 FH, ang equivalent ay 15,734. So, kukunin ng horizontal countdown mo yung isang FH pagkatapos ibibigay sa horizontal drive. Pagbigay sa horizontal drive, bibigay doon sa ating driver. I-switch niya ito. Pagkatapos, magkakaroon ka na ng horizontal pulse. Magkakaroon din ito. Magkakaroon ka na ng high voltage. Magre-react na yung flyback mo. So, mapoproduce yung high voltage dito sa second anode, focus voltage dito sa focus green, at screen green dito sa screen green element natin. Ngayon, yung vertical, basta naman nakakuha ng vertical pulse. Dito naman sa horizontal, kukuha ng 60 Hz yung ating vertical countdown circuit. Pupunta sa vertical drive, ayun, dadali naman doon sa ating, asan na ba, sir? Ayun, nawala. Ito po. Ayan. Vertical saan ba? Oo. Ito vertical. Sandali lang po, sir, Ito po. Ito na, yun. 54, ayun. Makanyan. Yun, data pa, pupunta sa vertical IC. Ayun. Ang output ng vertical IC ay vertical yoke. Ayun, pupunta siya doon. So, anong gagawin nitong IC na ito? So, i-reshape niya yung ating vertical pulse ng sawtooth para maging gradual yung pag-produce ng magnetic lines of force dito. Okay? Ngayon, once na nagkaroon ng pagtaas ng voltahe dito sa power supply mo, yung line voltage mo, tumaas dito yung 120, naging 130, tataas yung voltahe mo rin sa flyback. Ito ang mangyayari, sir. Ito ang kagimbal-gimbal na mangyayari, sir. Dito meron tayo rito tinatawag na X-ray protector circuit. Ang trabaho nitong X-ray protector circuit ay patayin niya ang horizontal drive. Kailan siya mamamatay? Kung siya ay idadrive ng ating pin na ito, na para siya maging disable o hindi siya kumikilos, siya ay 0 volt dapat. Ang nangyari, kapag tumaas yung ating high voltage, tignan mo sir, ang mangyayari, ito yan ito po, pasensya na kayo dahil sira-sira na po ito, meron ka ritong zener na 22 volts,
Pagka lumakpas sa 22 volts yung zener, matatawid niya yung mabe-break niya. Magkakaroon ka ng avalanche voltage. Voltage na lumalagpas doon sa zener voltage na hawak nito. 'Di ba, sir? Bakit tumaas? Kasi tumaas yung voltahe mo galing dito sa flyback mo, which is pin 4. Na dapat hindi niya mararating yung 22 volts. Ang nangyari, tumaas yung voltahe, ang supply mo rito, natural. Lahat ng reaction tataas. Tataas yung voltahe mo rito. Tataas yung voltahe mo rito sa zener. So, sobra siya, halimbawa, naging 23 to 24 volts. So, sobra siya ng 2 volts. Pupunta rito, imbis na 0, magre-react yung X-ray protector circuit mo. Papatay niya yung horizontal drive. Kaya ang mangyayari, wala na siyang, hindi na magtatrabaho ang horizontal mo. Bakit? Wala na siyang, pulse dito Okay, sir? Yan ang isang trabaho. Ngayon, dito, meron pa siya na 20 volts. Saan naman nanggaling yan? Ayun, 18 volts mo. Halimbawa, nag-react din itong flyback mo. Yung 18 mo, hindi na 18. No, ha? Kasi dito nadadagdagan Ang nangyari, lumakpas na siya ng 20 volts, naging 21 volts, nag-react na naman ito, tigil niya na naman. Sa madalit salita, itong dalawang ito ang mo, parang hold down circuit mo. Para i-hold niya yung trabaho ng horizontal drive o horizontal section mo. Pag ang horizontal section mo hindi nagtrabaho yung pulse, ano mangyayari? Wala kang high voltage, mawawala ito, di ba? Dahil lang doon sa pagtaas ng 120. Kaya ang iba nun, ikinokorek yung kasi pag tumaas ito, tataas din yung yung ating flyback pulse, tataas yung high voltage natin, tataas yung voltahe rito. At ang mangyayari, i-overcome niya. Ibig sabihin, lalakpasan niya ito, makakaroon ka rito ng isang voltahe. Okay ba, sir? Ito yung hold down circuit natin na zener diode na 20. Ang iba kasing technician ay 20. Tataasan ko, gagawin kong 30. O, di wala na silbi to, inutil na siya. Pangit pakinggan yung salita inutil. Ibig sabihin, wala nang silbi. Ba't ka pa naglagay niyan? Sinesense niya yung pagtaas. Voltage corrector yan. Zener diode. Voltage corrector ang trabaho. Hindi naman. Pag mataas, hindi. Magkakaroon ka ng pulse dito magkakaroon ka ng voltahe rito pag mataas ito Tatagusin niya. So, itong supposed to be na pin 1 mo na 0 volt dapat, nagka-voltahe, kaya nag-react yung X-ray protector mo. Kaya ang nangyari, nung nag-react ito, ang trabaho niya kasi patayin niya yung, horizontal drive. Okay ba, sir? Get ba? Okay. Sino pa may tanong?